Magandang araw! Malungkot ang OPM community ngayong Oktubre 2, 2025. Kinumpirma ng kanyang asawa na si Teres Villarante Langit ang pagpanaw ni Davy, edad 38. Pumanaw siya nitong Martes, Oktubre 21. Nagluksa ang industriya, mga kaibigan, kapamilya at libo-libong tagahanga. Kilala si Davy sa pusong inilalagay niya sa bawat awit. Sa post ni Teres, inilarawan niya si Davy bilang masayahin, mapagmahal at may apoy sa musika. Isang malaking puwang ang iniwan niya sa ating mga puso. Unang kumalat ang balita noong gabing iyon at nang inilabas ang pahayag, doon tuluyang nag-sink in sa marami. Sa publiko, masayahin, palabiro, puno ng sigla. Sa likod ng entablado, walang humpay na paglikha. Ang kanyang liwanag mananatili sa mga awit at alaala. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang kanyang buhay, musika, at pamana. Nasimula si Davy sa Pinoy Dream Academy Season 1. Na-expel siya sa Week 39, ngunit hindi siya sumuko. Ang exposure na yon ang naging tulay sa mas malawak na audience. Noong 2013, nag-viral ang Selfie Song. Umabot ito sa number 1 sa 22 istasyon dito at abroad. Nagdulot ito ng collab kay Jamie, milyon-milyong views. Wedding Song, Break City, kasama si Yang sa Cool Off at Time In. Noong 2016, napili ang 2 letra mula sa 6,000 entries. In-interpret ng Itchy Worms at nagwagi ng Grand Prize. Tumanggap ng 1,000,000 at malawak na pagkilala. Pinatunayang isa siyang bihasang OPM composer. Susunod, ang laban sa likod ng musika. Sa kabila ng sigla, may tahimik na laban si Davy. Wala pang opisyal na sanhi ng kamatayan mula sa pamilya. Noong Agosto 28, 2025, ibinahagi niyang may spondylodiscitis siya. Tumatama ito sa intervertebral discs at sa katabing vertebrae. Nagdudulot ito ng matinding pananakit, lagnat at minsan sintomas sa nerbiyos. Mahaba ang prosesong dinaanan para matukoy ang dahilan. Sa vlog ni John B. Teodoro, nagbahagi sila ng pagsubok at pag-asa. Karaniwang lunas, matagal na antibiotic therapy. Minsan kailangan ng operasyon at spine stabilization. Kumapit bisig ang pamilya, kaibigan at fans. Ang kanilang katapatan ay nagdulot ng kamalayan at pag-asa sa iba. Pinakatumatak ang post ni Teres. Lumaban siya hanggang huli. Inalala niya si Davy bilang taong yakap ang buhay at saya. Masayahin, nakakahawa ang tawa. Sa mahal na mahal niya ang musika at pagsusulat. Asawa, kaibigan, kapatid, anak, kabanda, kolaborador. Ang pinakamabait at pinakamasiglang tao lumabas si Cornces, Lasas si Lucio Arubas mo. Kasi narengis parang kabo ang gikalsinga kung buong tapang. Salamat sa pagiging bahagi ng buhay ni Davy. Mahal niya kayong lahat. Nagpinta ang post ng pag-ibig at paggalang na di matutumbasan. Larawan ni Davy. Buhay na buhay. Matapang, mapagmahal. Sa likod ng lungkot, nananatili ang alaala ng kanyang kabutihan. Humalat ang lungkot at pagkabigla sa industriya. Sunod-sunod ang tributes online. Kapwa artists, collaborators at industry figures nagbahagi ng alaala at pasasalamat. Mabait, palabiro at profesional. Puno ng passion sa entablado. Matulungin sa kapwa songwriter. Personal ang tama sa maraming fans. Binalikan ng lahat ang 2 letra at selfie song. Kadate, kasal, heartbreak at mga tahimik na sandali. Kasama ang musika niya. Iginagalang ng kritiko, mahal ng publiko. Malawak ang naabot at malalim ang koneksyon na binuo niya. Ibinahagi ng pamilya ang detalye ng memorial services, 2 memorial upang makadalo ang mas marami. Una sa Phoenix Memorial Chapels and Crematory Inc., Santa Rosa, Laguna, mula Oktubre 23 hanggang 26. Kasunod sa St. Peter, Urdaneta, mula Oktubre 27 hanggang 29. Para makapagpaalam at magpasalamat, may mga kwento at mga awit. Pagsasama-sama ng komunidad na binuo niya. Salamat! Mahal niya kayong lahat. Wika ni Teres. Susunod, ang pamana na iniwan ni Davy. Napakalaking pagkawala para sa OPM, ngunit titibay ang kanyang pamana sa mga susunod na henerasyon, hindi lang sa kanta o parangal, kundi sa katapatan at kagalakan sa paglikha. Selfie song, saya at kultura. 2 letra, talino at puso. Inspirasyon siya sa mga baguhang artist. Pinatunayan niya ang kabiguan ay bagong direksyon, talento, walang sawang pagsisikap at tapat na koneksyon. Nagbibigay ginhawa, tuwa at alaala ang kanyang musika. Sa kasal, sa pag-iisa at sa kasama ang asaba barkada.
Mamuhay ng may passion, yakapin ang saya at lumikha mula sa puso. Ibahagi ang iyong liwanag sa iba. Ang buhay niya ay isang simponya ng paglikha, tawa at pag-ibig. Ang kanyang mga liriko ay mananatili. Isang masayahin, makulit at mabuting tao sa likod ng mga kanta. Salamat, Dave, sa musika at mga alaala. Mananatili ang iyong himig sa aming mga puso. Mamimiss ka namin, ngunit di ka malilimutan. Davey sa entablado, iisang spotlight. Salamat. Salamat sa sa Chisem da sa Balikan natin ang paglalakbay ni Davey sa Pinoy Dream Academy. Pumasok siya bilang scholar sa Season 1, puno ng pangarap, mahigpit ang training, vocals, songwriting at performance araw-araw, linggo-linggong gala, kritikang tapat at boto ng publiko na expels because niya sa science for dahil masyado adi ang irreal din man yung correction stand is that so just adi dito na nagtapos ko sa baon ang disiplina, pagkakaibigan at tibay ng loob. Masimula ito ng mas malawak na entablado, daan sa tagumpay. Bago pa dumating ang mga sikat na kanta at balita tungkol sa kanya, may isang audition room, isang gitara, isang mahinahong ngiti boses ng isang kwentista. Pumasok si Davey sa Pinoy Dream Academy hindi lang para kumanta, kundi para matuto. Sa loob ng academy, sinikap niya ang lahat. Vocal drills, pagkasikat ng araw, songwriting labs, hating gabi arrangement workshops, band rehearsals, mga tapat na puna na nagpahusay sa kanyang kakayahan. Linggo-linggo sa mga galas, binibigyan niya ng bagong buhay ang mga lumang kanta, sumusubok ng bago sa kanyang mga arrangement, at pinapaabot ang kanyang sinseridad sa bawat performance. May mga gabing muntik na siyang matanggal. Ang iba naman, malinaw na tagumpay. Pagdating ng ika-13 linggo, natapos ang kanyang paglalakbay sa academy ng may dignidad. Walang sama ng loob, puro pasasalamat lang. Umalis siya na may pangako, patuloy na magsulat, patuloy na lumago, patuloy na paglingkuran ng kanta. Ang mga aral na baon niya, katatagan bago ang pagiging perpekto, pagtutulungan bago ang kayabangan, pagiging totoo bago ang pagpapagarbo. Ang silid-aralan na iyon ang naging gabay niya. So nagbigay lakas sa musikang kalaunan ay magbibigay saya. Magpapagaan ng loob at magbibigay inspirasyon sa mga bagong artista na maging matapang sa sarili nilang boses. Sa huli, ang kanyang kabanata sa PDA ay hindi lang isang panahon. Ito ay isang binhe. Ang pagsasanay, ang mga galas, ang matamis-pait na pag-alis, ito ang humubog sa isang pamana na umaawit ng higit pa sa entablado. Umaalingaw-ngaw sa bawat chorus na kanyang nilikha at sa bawat nangangarap na kanyang pinalakas ang loob na sumubok.